Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo ngayon ay nasa ika-anim na araw ng ating pagsisimbang gabi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tulad ng isang dalagang nagagalak sa pagdalaw ng kanyang kasintahan, nararapat ding magalak ang bayan ng Diyos sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan tingnat namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humihuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga ang aking mahal. Sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang akin ding marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, papuri
Emmanuel na hari namin, halina't kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth, at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, pinagpala ka ng Diyos. Sana po, tanggapin mo yan, paniwalaan mo yan, ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Konting recap lang tayo muna, Malinaw pa po ang aking pagsasalita. Ano ba nangyari kahapon sa kwento nating kahapon? Kasi dito sa umpisa ng ating kwento, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Bakit nagmamadali? Ano nangyari kahapon? Sige, kayo muna mag-usap. Mag-usap kayo, Gisingin niyo yung katabi ninyo, ha? Isip. Sige, mga 30 minutes. Sirit na? Okay. Kahapon, narinig na natin yung kwento kung ano talaga ang totoong nangyari. Kung ano talaga ang totoong kwento tungkol kay Maria. Hindi siya nagloko, hindi niya niloko si Jose, hindi siya pumatol sa iba. Pero siya ay nabuntis dahil sa kagagawan ng Espiritu Santo. At yan ay ipinahayag sa kanya ng anghel ng Panginoon na siya ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At ang tanong ni Maria, paano mangyayari ito? Kasabay na siguro ng paano mangyayari yan, hindi pa kami nagsisiping ni Jose. Nakatakda pa lang kaming ikasal. Paano to? Kaya sabi ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu, lulukuban ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. So mula doon sa tanong na paano to? Anong gagawin ko? Paano yan? Para bang, problema to. May malaking problema na pagdadaanan
si Maria. Pero sinabi ng anghel, tandaan mo, doon lang niya nalaman yung pinsan mo, si Elizabeth, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Si Maria, kakarinig lang ng balita na mabubuntis ka. Nalaman niya, 6 na buwan na palang buntis ang kanyang matandang pinsan na si Elizabeth. Anong ginawa ni Maria? Pinuntahan niya agad si Elizabeth para ito ay tulungan. At sa presensya ni Maria, sa kanyang pagdating doon sa bahay nila Elizabeth, napuspos ng galak si Elizabeth, napalundag sa tuwa kahit yung sanggol na nasa tiyan ni Elizabeth ay naramdaman yung presensya ni Maria. At hindi lang si Maria, kundi yung dala-dala ni Maria na nasa kanya ng sinapupunan. Naintindihan pa ba? Okay pa tayo? Sinisikap kong daan-dahanin para maging malinaw. Kasi magandang makita natin ito, no? Si Maria, mayroong pinagdaraanan, pero pinili pa rin niya na pumunta kay Elizabeth at paglingkuran si Elizabeth, tulungan si Elizabeth na mayroon ding pinagdaraanan. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, hindi lang ikaw ang may problema. Di ba? Ano ba nangyayari kasi kadalasan? Kapag may problema tayo, ano nangyayari? Nakasentro na sa ating sarili ang mundo, na para bang tayo lang ang may problema. At napipigilan tayong tumulong sa iba dahil mas iniisip natin, bakit? May problema din ako Kaya tuloy, sa tuwing pumupunta tayo sa ibang lugar, sa ibang bahay, kaya mismo sa pamilya natin, kapag pumupunta tayo, ano ang nagiging dala natin? Dinadala natin lahat ng problema, binibigay natin lahat ng problema. Nakukuha ba? Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, hindi lang ikaw ang may pinagdaraanan. Kasi maganda itong bagay na ito na matutunan natin kay Maria. Di ba? Yung sa kanya, pwede pa yan, isang tabi muna natin. Hindi naman inaalis ni Maria. Hindi inaalis kay Maria ang problema. Hindi inaalis kay Maria na pagdaraanan niya itong napakalaking sitwasyon na ito ng kanyang buhay. Pero sa ngayon, sa ngayon, ang may kailangan ay si Elizabeth. Sa kanya haharapin yung kanya. Pagkatapos niyang madala kay Elizabeth ang Diyos. Matapos niya na iparamdam sa komunidad, doon sa bahay nila Elizabeth, na hindi sila pinababayaan ng Diyos. Kaya nga, dala-dala ni Maria. Ito yung lagi natin dapat nadala. Nasa atin ang Diyos. Kaya nga, sa pagdiriwang natin ngayon, naghahanda tayo. Ano ba ang kayo, marami sa inyo, pupunta sa mga ninong, ninang, pupunta sa mga reunion, pupunta sa mga pagkikita-kita. Pero ano ang dadalhin mo? Yun yung maganda rin. Ano ang maibibigay mo? Hindi yung kung ano ang kukunin mo para sa iyo. Hindi lang basta tatanggapin kasi kadalasan nagdidiman tayo na ito ang dapat nyong ibigay sa akin. Hindi lang ikaw ang iniwan ng asawa. Hindi lang ikaw ang iniwan ng magulang. Hindi lang ikaw ang may HIV. Hindi lang ikaw ang may AIDS.
At lalong-lalo na, tinan niyo mga katabi ninyo, hindi lang ikaw ang walang pera. Marami. Pero ibig sabihin, huwag mong isentro lang sa iyong sarili. Kahapon po, no, hindi ko alam kung sinasabi kasi nila, ako, Father, huwag ka na muna magmisa. Sabi, paano yun? Marami nga natutulog sa misa ko. Kawawa naman sila. Kaya po ako naka-face mask, no? Kasi kahapon, nagpunta po ako ng doktor, no? Kahapon, nagsimula akong mag-face mask. Mayroon po akong Bell's palsy. Pangalawang araw na po ito, no? Kaya ako nagpa-face mask kasi hindi ko mapigilan, hindi makontrol, medyo tumatabingi yung ditong part. Magmimisa ba ako o hindi? Kaya sana, no, malinaw pa rin. Kaya kanina, pag-gising ko, salamat sa Diyos. Sinicheck ko, okay pa. Naiintindihan pa. Salamat sa Diyos. Sabi, bihirang tao, kokonting tao, ang nadadapuan ng viral na ito. Kasi pag umihina ang resistensya, immune system, tapos ang dami mo pang iniisip, kaya medyo natamaan tayo. Pero hindi lang ako ang may Bell's palsy. At hindi ito yung katapusan na, hindi, bahala na kayo dyan, magmumukmuk ako dito. Hindi. Kasi baka ngayon, no, marami ang nangangailangan, higit na nangangailangan makarinig ng mabuting balita. Hindi lang tayo. At kadalasan din, yung ating mga problema, natutugunan, nasusolusyonan sa pagtulong natin sa kapwa. Sa pagbisita natin sa kapwa. Ganyan kahiwaga, no? Ganyan ang hiwaga at misteryo o paraan ng Diyos para sagutin din ang iyong problema. Balik tayo kay Maria. Si Maria, batang-bata pa, ngayon buntis. Si Elizabeth, matandang-matanda na, ngayon buntis at manganganak na. Maraming matututunan si Elizabeth at si Maria kay Elizabeth kung paano magdalang tao, kung paano manganak. Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang dapat niyang matutunan? Diba? Kaya sa atin din, no? Tumingin ka lang sa paligid, makikita mo rin ang sagot ng Diyos sa iyong mga dasal. Makikita mo rin kung ano ang dapat mong gawin. Kaya unang-una, no? Kung mayroon kang problema, mayroon kang pinagdadaanan, na wala namang ibang pwedeng unang-unang makaunawa sa iyong damdamin, sa iyong pinagdaraanan, tulungan mo ang iyong sarili. Hindi mo kinakailangan kunin lahat ng atensyon. Hindi mo kinakailangan na dapat ikaw lahat ang pagtuunan ng pansin. Unang-una, lumabas ka. Tulungan mo ang iyong sarili. Sa ganung paraan, makakatulong ka rin sa iba, lalong-lalo na dalhin mo ang mabuting balita. Mas maging mabuti ka kapag, lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng hindi maganda o masama. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, maging mabuti ka. Ayaw niyo na naman, ha? Anong dahilan? Bakit tayo mas pipiliin natin maging mabuti? Dahil tayo ay unang-unang pinagpala ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos na siyang humirang sa Birheng Maria
na maging ina ng ating tagapagligtas. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magbunga nawa ang aming pagdedebosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, tungo sa tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Mapuspos nawa ng Espiritong Banal ang mga pinuno ng aming pamahalaan, nang sa gayoy manguna sila sa pag-ugit ng pagbangon ng aming bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Naway maging tagapagpalaganap ng pag-ibig at kabanalan ang mga magulang sa bawat pamilya. Nawa ang mga nakatatanda ay maging mga mabubuting gabay at tagapagpayo sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa kami maging bukas palad na pamayanan na nagbabahagi ng talino, oras at pag-ibig sa kapwa bilang tanda ng aming pasasalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang dawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Oh
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa mga pabatid. Una, sa panahon ng mga simbang gabi, inaanyaya ng lahat na tangkilikin ang programa ng simbahan ng pagkakawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan ng tulong. Christmas balls and lights para sa ating taunang parish gift giving. Maaaring makuha ang mga ito sa booth sa may patio ng simbahan. Gayun din maaaring mag-alay ng mga school supplies sa mga misa. Ang mga ito ay pamamahagi sa ITA community sa Pampanga. Ikalawa, suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office o sa may booth sa may patio ng simbahan. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos, parish t-shirt sa halagang 450 pesos at Bible sa murang halaga. Ikatlo, ang parokya ay nananawagan sa mga nagnanais maging lingkod ng Panginoon bilang lektor o tagapagpahayag ng salita ng Diyos. May edad na 18 hanggang 50 taong gulang at may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog at Ingles. Sa mga interesado, mangyaring kumuha ng application form sa sacristy. Hanapin lamang si Brother Mandy Cabarloc o sino mang kausapin ng Lecom Ministry. At panghuli, mahalagang pabatid. Simula sa January 5, 2025, ang mga oras ng misa sa parokya ay isasagawa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Biyernes, 6:30 ng gabi. Martes hanggang Sabado, 6:00 ng umaga. Sunday anticipated Mass tuwing Sabado sa ganap na 6:00 ng gabi. Ang Sunday Masses sa parokya ay gaganapin sa mga sumusunod na oras. Sa umaga, 5:30, 6:45, 8 o'clock at 9:15. Sa hapon at sa gabi, 3, 4:15, 5:30, 6:45, at 8 p.m. Maraming salamat po at pagpalain tayong lagi ng Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Konting karagdagan po, hindi pa natin nababanggit yung schedule natin sa 24 midnight. Ang misa natin ng 24 ng gabi ay 7 p.m. at 9 p.m. So pili po kayo sa dalawang yan. Sana makapagsimba po kayo bago po mag Noche Buena. So 7 p.m. at 9 p.m. ang misa sa December 24 midnight. At sa December 31, ang atin namang misa bago po magtuluyang magputukan ay 6 p.m. at 8 p.m. So pakisama po sa announcement sa mga susunod na misa, yung ating midnight mass at yung December 31. At muli kayo ay nanyayahan na mag-donate, hindi lang po sobre, kundi mga school supplies para po sa pagtulong natin sa iba na nangangailangan ng mga gamit pang-eskwela. Ito ay dadalhin sa AITA community sa Porac, Pampanga. So sa mga susunod po na mga schedule ng mga misa po natin. At nawa kung wala pang kalendaryo ang inyong mga bahay, yan po ay patron natin. Yung larawan ay patron na si San Jose. O pwede nyo pong palitan yung mga kalendaryo ninyo na puro alak at puro mga sexy ng mga katawan. Palitan nyo na po ng St. Joseph image nang tayo po ay lubusang pagpalain ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.